Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Pilipinas nag-deploy ng barko para itaboy ang barko ng China. Dinploy na ng Philippine Coast Guard ang BRP Malabrigo o MMRV 4402, noong Sabado para hamunin at paalisin ang China Coast Guard Vessel 5304 na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ilang beses na nagsagawa ng radio challenge ang BRP Malabrigo laban sa naturang barko ng China Coast Guard, ngunit ayon sa PCG hindi ito tumutugon sa anumang tawag ng mga autoridad ng Pilipinas. China Coast Guard Vessel 5304, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Malabrigo, MRRV 4402. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 34 nautical miles from West Santa Cruz Point. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award. We do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. Over. Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight linggo ng umaga namataan ang PCG aircraft na nasa higit kumulang 45.5 nautical miles kanluran ng iba. Zambales ang CCG vessel, lumalabas din sa monitoring ng Philippine Coast Guard mula noong June 16, ay umiikot na ang barko ng China mula 47 hanggang 45 nautical miles kanluran bahagi ng Luzon, na itala ang pinakamalapit nitong distansya sa baybayin ng Ilocos Sur sa layong 27 hanggang 29 nautical miles, habang umabot din ito sa Capones Island o ang pinakatimog nitong ruta. Ayon sa PCG nagpapakita ang galaw ng barko ng posibleng pagpapatrolya sa hangganan ng mga lugar na inaangkin ng China sa West Philippine Sea sa ilalim ng 9-dash line at 10-dash line. Gayunpaman, binigyang diin ng Philippine Coast Guard na matagal na pinawalang bisa ng 2016 Arbitral Award ang pag-aangkin ng China sa lugar. Nanindigan ng PCG na magpapatuloy ito sa legal na pagpapatrolya sa loob ng maritime zone ng bansa upang matiyak ang karapatan ng Pilipinas pati ng mga mangingisda. Kasabay nito, tiniyak ng Philippine Coast Guard na magpapatuloy ang kanilang Transparency Initiative laban sa illegal at agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Base sa official document galing sa the Department of Transportation na may titulong Notice of Contract Effectiveness and to Commence Work dated June 12, 2026, may green light na, senyales na go na ang paggawa sa mga bagong barko ng Philippine Coast Guard, ayon sa sulat na ipinadala sa Mitsubishi Shipbuilding Company Limited, sa Japan. Official at effective na ang kontrata para sa pag-build ng 5 bagong 77-meter multi-role response vessels, 5 malalaking ocean-going na barko ang madadagdag sa ating fleet sa loob ng 3 taon, para sa mga nagtatanong kung paano ito napondohan. Ang proyektong ito ay sa ilalim ng Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 3 na sinuportahan ng JICA Oda Loan mula sa Japan. Matibay ang partnership ng Pilipinas at Japan lalo na pagdating sa modernisasyon, dahil planchado na ang lahat ng preconditions. Binigyan na ng DOTR ang Mitsubishi ng go signal para simulan ang mobilization ng kanilang personnel, equipment, at materials. Malaking tulong ito para sa pagbabantay sa ating mga baybayin, pagresponde sa sakuna, at pagprotekta sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ang US Army soldiers na nakatalaga sa 524th Division Sustainment Support Battalion, 25th Division Sustainment Brigade, 25th Infantry Division, ay nagtatag ng forward arming and refueling point upang suportahan ang Joint Aviation Operation sa panahon ng Cope Thunder 26 sa Basa Air Base, ang puwersa na nagpapakita ng sama-samang pangako sa pagtataguyod ng panrehiyong seguridad at pagpapaunlad ng kooperasyong panrehiyon.
So the training that we are doing is we are working with the F-22s. As we are working with the F-22s, we are doing our FARP. It is the Forward Army Refueling Point. So the importance with doing the joint operations with the Air Force is that with the FARP, if we are in a combat environment and the Air Force, they need to refuel, and we are there and we are in their area, they will be able to land to us, and it's not just a stop and wait moment, it's a stop, go, and be able to execute the mission.